siya into its original position. Unlike sa inelastic nga dili na process nga na reach na niya itong strain stress bitaw itong plastic limit. Okay, but next. Next. So natay objectives no to sa atong MDOF. First is to understand the fundamental concepts. Next, modal shapes, derivation of formula or calculation and application. So, guys, multiple degree of freedom system, ang multiple degree of freedom system kay isa ka structural system nga kinahanglan og duha or labaw pa ka coordinates para ma-describe ang iyang movement na kada degree of freedom kay nag-represent og usa ka independent direction sa motion or part sa structure. Ano siya MDOF guys. Para masabtan kung mag-model ta og building nga naay daghan floors. Ang kada floor mobalhin or mo vibrate nga lahi-lahi depende sa mga forces like earthquake or wind na. So mao ni ang gamit sa MDOF system no. Kay para ma-represent nato ang independent movements sa kada floor. So basic concept lang is multiple mass components. Bawat floor or level sa building kay nag-represent sa usa ka mass components na ay mass stiffness properties kada floor ana. Ang MDOF sad kay gamit kayo labi na sa structural engineering kay para sigurado ang tanan part sa building will behave as expected kung naay stress or forces, especially sa during earthquakes. So let's proceed sa model shapes. Let's proceed to model shapes. Okay. Sa first figure natay building frames with multiple floors. I-convert dayon siya into simpler or lump mass. Kana din upat ka buok mao'y dayon muna din siya tong mga modes na pwede i-behave sa structure when naay earthquake events. Kana siya mga modes, mode 1, mode 2, mode 3. Muna siya pwede i-behave sa structure if naay earthquake events. Okay, so sa mode 1, ato explain ang pinakasimple nga mode o kasagaran mo ang pinaka-bugat or significant nga mode sa structure. Sa mode 1, ang tibuok building nagalihok nga parehas ang direction, ano ba? Side to side motion. Tanang floors kay naay sway and unison or synchronize iyang pag-move. Ang mode 1 naay pinakagamay nga frequency, meaning ang iyang oscillation kay hinay, ano ba? Hinay kay oscillation dito sa earthquake. Mao kini ang gitawag nga fundamental mode nga kay kini ang pinakauna o pinaka-basic nga mode sa paglihok sa building. Og dili siya kinahanglan og dagko nga energy para ma-activate kay tungod hinay siya. Ang oscillation ani nga mode kay dugay makompleto. Bali yang lagi frequency hinay kayo yang it takes times to complete one cycle dito, which means pag-sway sa kay hinay pero dagko iyang movement. Kini nga mode kay crucial sa structural design kay siya ang nag-capture sa primary response sa building. Tungod kay ang tibuok structure as you can see here nagkasabay og lihok. So meaning dagko iyang displacement kay same direction tanan. Mga muna siya no iyang reason ani nga mode is low frequency seismic waves or long period waves kasagaran nag-isa ana niya modes. Sa mga taas nga buildings na consistent ka horizontal wind pressure magapahimo sa mode 1 sad isa sad na kanang wind, di ba? If ma-applyan og wind loads ang isa ka frame, di ba ang wind is isa ra ka direction, di ba? Obvious.
So wala result niya. So ano pa why it matters no? Ano importante kay siya nga mode kay kini ang naay pinakadagko nga movement amplitude na istorya na ko niya. Meaning ang building mo pinaka-move ani nga mode. Mo ni siya ang kasagaran pinaka-critical mode nga gina-consider para sa stability sa building. Kay kinahanglan ni siya pinakadagko nga reinforcement para malikayan ang mga structural damage. So let's proceed sa mode 2 no. Ang mode 2 mas nagkakomplikado na ang lihok sa building. Wala. So, ito sa mode 2, mas nagkakomplikado na ang lihok sa building. Dili parehas tanang floors nga nagasway in unison. Ang upper o lower parts kay naglihok in opposite direction. Nakita di ba ninyo? Example, ang top 2 floors pwede mag-sway pa right, niya ang bottom 2 floors pwede mag-sway pa left. Excuse mag-turn sa kadyo. So, asa na gito? So, dito sa mode 2, balik ko na ako ha. Komplikado na kaya lihok sa building, dili parehas tanang floors nga nagasway in unison, dili parehas sa mode 1 ba, nga same direction. So, kini siya, naay higher frequency kumpara sa mode 1. Meaning, mas paspas ni nga oscillation ang earthquake events ani niya. Naay usa ka node or kanang naay blow bitaw dira or point of zero movement. Diin nag-shift ang direction sa movement. Mao nang magka-kontra ang lihok o sa taas ug sa ubos nga first. Siya lang so. Ang mode 2 said, nganong importante, ang mode 2 naga-introduce siya sa eternal opposing forces sa building. Nga mag-lead sa additional stress sa mga floors nga nag-opposite itaw ang lihok. So kailangan ni siya i-consider sa example design kunuhay, labi na sa mga mid-height building elements para masigurado nga nila ang differential motion sa mahitabo. So let's proceed sa mode 3. Sa mode 3, mas nagkakomplikado pa ang motion pattern niya. Mas komplikado pa ang motion pattern niya. Aduna na duha ka nodes kanang blue bitaw dira nga dili mo liyaw ang building. Og ani nga mga nodes mag-alternate ang direction sa mga floors anang litan ang first ug third floors kay mag-sway to the left samtang ang second ug fourth kay mag-sway to the left to the right. So nganong ingani man ni nganong ingani man so may reason or causes niya. So yang cause no is mas increase pa pag-ayo yang frequency kumpara sa mode 2. Meaning mas paspas ang oscillation niya. Kada segment sa building naga-vibrate independently nga makapadako sa internal stresses labi na sa mga nodes kanang dira. Bisan pa og dili kay significant ang kani siya nga sa total displacement kay bisan importante gihapon kay stress concentration magtapok dol sa mga nodes mga good. Ani siya nga mode gagmay ra siya displacement kay tungod varying iyang direction. Pero naay stress concentration ani nga mga nodes magtapok dol ana dira kay tungod opposite lagi ang direction sa kada floors ang mga mo to siya. So same gyapon sa explanation sa mode 4 nga which increase gyapon iyang earthquake frequency. So before we proceed to the next reporter, I would like to show our prototype model representing
representing a multiple degree of freedom system. So, upon comes to guys, wait lang. Kita rin nyo guys. Muna siya mo ba? Ang sa tawag rin. Prototype. Muna siya mo model represent nga represent sa MDOF system. So this setup is inspired by how buildings behave under dynamic forces like earthquakes. Each each floors of this model represent a level in a building, and each spring simulates the columns that connects these floors. So ato i-explain og ayo guys among prototype kung unsa ang material nga among gigamit. This model na ay 3 floors which made of lightweight foam boards. And then sa columns kay spring lang siya. Among gigamit spring para ma-represent namo pag-ayo ang building flexibility. The springs allow each floor to move independently, simulating the concept of degrees of freedom. So mo siya guys. Isa sa material lang mo gamit ani kay sa pag-connect kay kanang sa nilas bitaw. O siya, ligon mo ko siya. Can't apply dog load. Try, oyog. Can't. Ay, nawala naman si Ken. Anyway, so proceed na natin. Thank you so much, Ken. Maklaro na ba to da kung am I audible po ba? Yes, you are. Proceed. So mo to no ang mo to ang mga introduction sa MDOF systems no nga gi-present ni Ken, specialist diri sa modal shapes. So for now, let's proceed na pod sa atong manual calculation. So before that, recall lang sa ta. So ako na lang giingani kay para mas makon bitaw pag drawing kay lisod mo kung diretso na siya nga naka PPT bitaw ay like nya kay basig dili gyapon kayo masabtan. So mag-recall lang ta. So balik ta sa sa SDOF no. So for example, ingani ang ang frame no. Yan ito no. Di ba for example, mali. Kibaling man siya ang lugar no. Say for example, yan na siya certain mass. Di ba kung applyan na nimo siya og force, di ba? So nga na kay na siya movement kung ato siyang i-transform into lamp mass bitawag adto. Yan example na siya mass yan na. So gi-assume na to siya as anang one mass lang no. So applyan nimo siya og kanang force. So ang atong equation nga mabuo di ba adto kay mass times acceleration in terms of time plus kung naay damping ato lang ang general na formula with damping. So velocity of time plus stiffness times displacement no equals f of t. Pero I mean diri ra gyapon nato diri ra gyapon ang magsamikad ang multiple degree of freedom na mga systems. Galing lang ang difference niya kay na siya ang iyang lamp mass no kay bali kung multiple na siya nga bitaw kang building gid na example na multiple na siya nga multiple na siya nga floors dagan siya og floors. So i-consider na to ang each floor lugar for example na dili na siya lamp mass tanan, so kada floor is na siya certain na mass apol kanay M1, M2, M3, M4 na sample. So pwede siya nga kanang
iyang lampas bitaw kay nga na siya upat no nga to same pud sa kuan sa kuan ni Kent sa iyahang explanation sa modal shape no. So ang iya pong kuan ana is dagan na siya no, dagan na siya, which is later on nato siyang matrix form tungod sa iyang kadagan. So dili na to siya pwede masulat lang kanang as one equation lang bitaw no. Kailangan naka matrix na ang iyang mass nga na siya nga na later on. So ang kuan lang to dari sa atong kuan atong sorry, ang atong topic for today is ato lang siyang ilimit na wala sa tay damping coefficient no dari. So kani nga term zero ni at meaning ato po ni assume na ang atong summation of forces along x kay zero pud sila no, sa zero. So let's proceed. So balik ta sa proceed ta sa ato ang presentation. So as you can see diri, so by the way, maglimit lang sa ta sa sa pag-derive na to sa equation, maglimit lang sa ta sa duha lang ka masses kibali. So MDUF na gyapon siya no kay 2 or more man to, di ba? Based sa definition kaniyang explain ni Kent, 2 or more man nga mass particles kibali or mass points. So MDUF magrepresent na MDUF. So as shown in this figure no, natay gilampas na nato ang atong structure, natay M1 for the first floor, M2 for the second floor, and the fiction na sa ubos sa iyang foundation. So if we are to cut this ang drawing siya ko ang block kay ang blue. Okay, so kung ato lang ikat, ako lang i-drawing otro so ingan kung ikat na to siya tapos dira na pud no. So ang iyang kibali ang dala sa building pabalik sa iyang original position bitaw ingana or sa iyang opposite direction, di ba? Sa opposite sa direction sa force kay ang iyang own na stiffness no. So for the first floor pa man ni K1 times U1 no. Ang din ang mass itself no kay naman siya ng ability na mo pabalik dito sa iyang So sa pa na sa kang Newton pa na nga explanation is mass times acceleration no. Therefore yang movement is pabalik no. So mass times acceleration niya no sa first na floor, that is sa first niya no, sa mass niya. First na mass lagi, first na mass. So kung i-cut pud nimo ni diri no, diri sa babaw makat ng chapel no. So supposedly kung naatay ka ng value sa force man na siya, di ba? Force man siya diri. Pero gi-assume na to nga siya nga zero no. Equal lang ni siya sa dito sa later on dito sa kanang second na mass, which is kuan ni siya kayo K2 times U2 minus U1. Ay di maklaro akong kuno sulat no. Pero mas klaro lang nasa ibabaw. Ano kani nga diri mas klaro siya pagkasulat. So ingana na siya no, K2 times U2 minus U1 mo man siya ang U2 minus U1, di ba? Kani nga distance kani kan diri padulong dira, di ba? Ilang difference nila U2 minus U1. Sorry, pangiti ko kagi. So dunggat pa batod ko. Signal ay naray. Okay. So padayon ko diri dapat sa second na yang free body diagram niya dari, di ba? Kung na to kibali gikat na to siya, diri na lang kumagkuan kay pangit mag drawing. So kung gikat na to, di ba mo to ang isa ra iyang kibali yang column atong ikat. So ang magkuan sa iya, ang magdala sa iya pabalik no kay ang iyang own na stiffness, which is K2 na siya dala no, kay sa second column naman siya, assume na tong lahi iyang stiffness. Ang yada yung displacement na kay kato na ang difference U2 minus U1. So pa left siya no. So di ba mo man itong gamit kay ganiya po diri sa ubos. Ang pakuan siya. Pa right na siya diri para ma-equal siya, di ba? Kay pa left ang diri sa taas, pa left. Ang diri pa right no, diri. Kay para equilibrium rin siya na kung iusan na to siya balik. So nga na lang. And the same po diri ang iyahang mass sa second part sa second mass times ang iyahang own nga acceleration pud niya no.
So ingana. So regarding sa damping sa force, again ato sa siyang gid kan diri no, sa free vibration lang ta dari. So wala pa siya damping. So kani one body man ni siya dari no. So pwede na to makuan nga summation of forces. Hindi ko kini magi. Along x sa 1 kay 0, pwede pud na to makuan no kaning diri sa first na particle ba sa 2 no, sa summation forces along x sa 2, yung horizontal forces kay bali kay 0, so makabuo din tawag equation. So ato ra na siyang ipang equal no. So proceed ta. Ingani na din iyang forma. Ikuan na lang niyo ang iyang to the left kay mass o acceleration, tapos ang stiffness o displacement. Ang sa right din kay kanino. So ingani may tabo dayon. So sa equilibrium of mass 1, so di ba pa left man to si red kanina para klaro. Pa left man to si mass times acceleration, tapos kani po siya. Tapos pa right na siya no. So i-add ni mo sila tanan no. So equal to 0. Kung i-simplify din nato or like anong imara ma-positive ni dari no, ang ihang kuan, pwede ra pod siya ingani nga forma. Ibali multiply ra nato siya og kuan wait lang, K2 minus U2. Iya pa din ning gi kuan no, iha pa din ning gi K1 plus K2. Wait for a moment, wala ko. Gi kuan din no, gi distribute niya kibali iyang gi simplify further. So kung imo na siyang i-multiply kana tapos dira so kini no K2 minus U1. So pwede na to ni siya mausa sila diri no. Same man sila nga naka U1. So mo na siya diri no. Magets sa ba ninyo? Sige, ako na lang ikaw na pakita. So negative negative mu minus K1 U1 plus K2 U2 minus K2 U1 equals 0. So mausa na to ni siya no, ang negative m acceleration minus K1 sorry hindi ko kini mo singot na ang kamot guys no, dili na siya magi. So K1 U1 minus K2 U1 no, giuna ko nigsulat no, tapos plus K2 U2 equals 0. So gipagawas na ko ipagawas dayon ang iyahang kuan negative K no. So dili na lang ko magsulat negative mu acceleration minus K ang U1 dito ipagawas dili mali. Again. So U1 times K1 plus K2 plus kaninding nga term K2 U2 equals 0 no. So same na siya diri, di ba? Ang difference lang gi-multiply pa niya og as a whole negative 1. So ma-positive na ang first term, kanipod ma-positive, negative din So man siya no, equilibrium of mass 1, equilibrium of mass 2. Di ba kaganiha kay ibalik na to. Ang iyang kuan kay pa left gyapon si mass no, pa left si stiffness. So sila lang duha. Kay wala man tay other na kuan, wala pa may damping no. So muna niya atong kuan ang atong equation kibali iya lang mas simplify further. So ingani ang nabuo no. So take note nato na dira. Tapos wait lang, napa ba ko? Madunggan pa ko guys. At ano? Yes, you are. Yes, go. Thank you, ma'am. Thank you for confirming. So, ingani no? But ang nakakuan dari sa MDUF, as what I have said earlier, is dili na to siya maporma into one equation kani tanan no. For example, kung daghan na ka siya masses no, so kailangan na to siya i-matrix no. So for example, diri sa atong example kay duha ra man ta ka mass no. So ang atohang
matrix form nato ana is maingani siya M1 kay tapos ang atong di ba kay sa first equation kay kanino sabi bang erase ko ni tanan pwede erase na ko ni tanan na para di mo malibog dali lang kani lang ko erase so di ba wala type kwan dali sa M1 kay wala man tay kanang M2 no kanira man ang atong kwan M1 raman ta so meaning gi-zero na to ang atong M2 diri tapos ang iyahang kwan no acceleration dira so ingani di ba ang atong kwan sa matrix kung madumduman ninyo tapos kung sa second equation pwede mo siya ipanaog na padadto din ang direction na sa iya pag magsulat nimo panaog na kung na kay M3 diya so pwede ra ka magdugang so sa second equation wala man ta M1 pod so 0 tapos atong M2 right na to M2 tapos naman tayo ano anang acceleration nga 2 sa acceleration sa 2 tapos dali na yun sa iyahang kuan stiffness niya so stiffness sa 1 no take note naka-kuan na siya no i-read na lang ako para mas klaro naka U1 tapos naka U2 no so pwede na to na siya i-kuan bulag no para diri U1 U2 so kung i-matrix na to mo ni siya ang una tapos mo ni siya ang ikaduha no so para diri mo ni siya una ikaduha di ba ay una dara day kanida ikaduha paubos man itad na una ikaduha tapos sa second term po dayon kani o kani sorry na mali ko kan so tapos 0 no 0 ang iyang kwan equal na to siya sa 0 kay 0 man ang iyang mga values diri wala man ta nag-consider katong gravitational acceleration gravitational ground acceleration no yung ground motion kung na dumping pwede na to ikuan ang katong ground motion pero dili na to matakol diri so kung in general i-simplify na to siya no ingani ang iyang forma the mass matrix times kanang ilang is respective na mga kuan no acceleration plus the matrix na to sa stiffness times sa ilang respective na mga displacement is equal to 0 dari no so kung kuan no kung multiple degree of freedom man ta kung kuan ta no kung n numbers of mass so ang iyahang matrix kay marigani ba yan iyahang matrix no kung kuan Paul M1 tapos kanang 0 0 ano tapos 0 M2 0 no tapos sa iyahang sa kuan sa iyahang last kay kibali si MN nga na siya no nga na siya nga pagkaporma ha tapos U1 tapos na lang no ako na lang i dot U sub N so nga na siya kibali ang MDOF no so diri sa ato gilimit na nato siya nga duha ka buok so same goes sa stiffness gyapon pero mas lisod siya ikaw na i-plot dayon kay maglaylahi naman ng stiffness kung mas dagan siya di ba para diri na combine ang K1 ug K2 di ba magdepende na siya pero anyway ngani ang forma so let's proceed so diri ta mag-focus by the way diri ta mag-focus sa dari na equation no kaniya mass matrix M times acceleration plus kanang sa KU equal 0 so nga no recall din ta para i-solve na to ang kuan i-solve na to ang iyahang kuan no differential equation man na siya so recall na to sa SDOF di ba nata ani nga value sa displacement di ba katulang kay nakakuha lang to U equals kaning alpha A nga kanang iyang amplitude times sine of WNT sa atong book gali nga reference niya gid di ba kay WNT raman to pero kung kuan dari na figure kay kuan actually bali ni siya na plus nito na siya diri no plus alpha may drawing sa alpha alpha no so ingani ra to ang sa SDOF no pero kung dagan na sila
pwede na to ingani nga form, di ba? No? By the way, gikan na siya dari gyapon na kana, dari nga figure, no? Recall lang ni siya sa atong pag-derive adto. Taas man to yung derivation. So kani siya, pwede na to ni siya magamit dayon substitute dari nga ano, gani nga dari nga equation. Pero napaman tayo acceleration. So dili pa na pwede nga diretso kay displacement pa man eh. Ato pa na siyang i-derive. So mo na yung derivation, di ba? For example, kaning i-derive na to ang ihang kuan kani nga equation is may mo na siyang kuan no a times derivative sa sine kay cosine cosine tapos wn t minus alpha lagi alpha minus alpha tapos derivative pagidaanin no. So in terms of time dito din nga pagderiva, so times wn no. So mo nang nadiri ngani ihang forma sa ubos no sa equation 7.10. So tapos same nga manner gyapon i-derive gyapon nimo siya no. So kuan lang ka madungagan ra gyapon siya og isa ka wn no. Tapos negative na kay ang derivative sa cosine kay kuan naman negative sign. So mo nang ang diri na dayon negative kanang a times wn squared times sine of wn t minus alpha, or kung simply kay di ba kani og kani kay kan man sila displacement. So kibali pwede ra siya ma-simplify as kaniyang negative wn squared times the displacement. Nga balik din ta sa atong equation, di ba? Wait lang. Kani nga equation no, mass times acceleration plus ku equals 0. So atong i-substitute. Acceleration, di ba kani man no? Negative wn squared times the displacement. Tapos naman tayo displacement, di ba katong kaning a times sine of wn t minus alpha. So ato ra siyang ipang substitute. Pero pwede ra pod nga dili na nato katong sign naka-sign nga form si displacement, pwede ra nga displacement ra. So dire mo to ang mass times yung acceleration kani is mo man di ba? Mo man siya in terms of displacement siya. Tapos plus stiffness times the displacement gyapon. By the way, nag-research ko sa mga lahi-lahi na mga books. Lahi sila og mga forma no sa book na katong I think mo tong reference ni Ma'am Pod kay gipadayon niya nga naka kuan gyapon no gipadayon niya nga naani ang kani ang displacement. Pero pwede ra gyapon kung modal shapes lang atong kanan, pwede ra gyapon nga kuan tani walaon tani si i-divide tani ba common man ni si kuan di ba? Common man ni si displacement. So common man ni si displacement. So pwede na to siya ipagawas nga matrix ni mass matrix times negative wn squared kay plus mass matrix ni k times displacement no equals 0. Kung sa libro na atong reference ni Ma'am kay determinant sila no katong naay det bitaw dire det, pero pwede ra pud nato nga lahi atong gamiton. So pero same ra gyud pa nato. So kani pwede ra nga kani lang ang atong i-consider. Kibali kani siya is wala lang sa ni siya no. So same ra pa nga manner sa determinant no kay determinant kani man lang sa sulod di ba ang gagamiton pag solve. So pwede ra nga kani lang sa tana equation no. Og para makakuanta kani di atong desired na equation na nga forma. So unsaon man na siya para maabot ta dira nga equation. So balik ta diri kani akong gisulat no kaning diri. Balik ta diri nga equation, i-substitute na to dito sa like diri sa ani nga form balik ta kaning dari na form no kaning dario kaning diri. So inganaon na to siya og forma. Nga na nakakuan lang saan ito dili na nanta wait lang saan ito negative ako lang i-rewrite again na sige ito negative
Wn squared times mass matrix M plus K equals 0, no? So nga na, so ato duha man ni ato i-consider diri nga system. So ato siyang ikuan Wn squared times M1 tapos 0 ay mali 0 man din eh. Wala man ta M1 sa second equation, no? 0 M2 tapos plus ang yada yung kuan, yang stiffness. So yung stiffness ato sa pinakauna. Balik ta ano na to. Stiffness sa pinakauna kay kanino ra gyapon K1 plus K2 ana atong iba ato na i-transfer dito. Substitute ra man nato dira. So K1 plus K2 there is because kay negative K2 tapos negative K2 o K2 equals 0. So susunod kuan siguro ben sa man simplify na to. So wait lang ko lang siguro niya kung gisulat. Same. Sakto ra day. So, kuan negative WN squared. Ako lang sang tinagsaon na para dili malibog. Kawala ko malibog ko sa matrix. WN squared M1 tapos nga 0 M2 ay W na M squared plus diri dayon copy ra man ni K1 plus K2 negative 2 ay K2 negative K2 equals 0. So ang matrix kuan di ba ani pag mag-usa ka og matrix kay kuan naman kana tapos kung kanip sila no ngana di ba ngana naman magkuan ka og kanang mag-usa ka. So sakto ba ko kani sakto lagi. So gani ato siya i-add no i-add tani og kaning pikas nalimot naman ko sa kuan ani. So pwede na to siya i-rewrite no kani sa ang una kaning first negative Wn squared M1 tapos kani din ato silang i-add no. So ang may tabo na din ani kay pinaka matrix gyapon siya kay kuan man duha man na sila ka kuan 2 by 2. So K1 plus K2 minus Wn squared M1. Dari pa na siya nga sayda. Ang din sa pikas kay 0 minus K2 kay negative K2. Di ba? Tapos, ang diri na po 0 minus K2 negative K2. Dayon kani og kaning isa. So, K2 plus Wn squared M2. Ang WN yung ibutang diri. Okay. Kuha naman niya sa end mode man siya, no? Pero kung diri, kaya i-consider man tani siya nga M1, no? So, pwede ra po na siya nga W1, di ba? W1, yan, kani siya W2. Kaya nag-represent naman to si WN sa mga end mode, di ba? Kung kapila siya nga term, kibali. O unsa nga kibali mass component ang imong gamit. So, diri, M1 man ta, so W1. Pwede ra nga, no? So, di ba atong baik ta sa akong tuyo na equation, atong desired na equation, no? Pwede ta ingani ra kato. Ingani atong paagi. So gikan ra gyapon na siya diri. Asa na to akong gisulat? Kani diri, no? So magkuan ta unsa gali na nga term? Ang uban tawag din ani basket method. Ang uban pod kay product minus product, no? Product minus product. Di ba? Ngana man to. So product aning duha kay kuan na ni. Ato na lang ni W1 na kay nga na mga pa nang iyang suot kani W2 kay M2 man ni M1 para man siya sa M1 pero sa M2 ni isa. So ilang product ani kay kuan mo ni siya K1 plus K2 minus W1 squared M1 tapos times kani K2 plus W2 squared M2 minus product na ni positive so minus man so minus K2 squared equals 0.
equal 0 dito niya. Dito na usulat kanya da. So, inga na. Muna sa itong equation, no? Laylay magpaagi nga kuan pero kani naka-interms niya sa natural frequency kaning sa W, no? Kay based po sa katong explanation ni Kent pito ganiya sa modal shape, need na to makuan ang natural frequency kay para ma-solve na to pod ang period sa isa ka system, no? So inga na. So nanato dari sa atong na-achieve na equation. So kanino muni atong na-achieve na equation. Siya kay pangit kaya akong agi. So inga ni kuan din ta. Proceed ta sa kuan. Tas kikogi ka na mga reserve na pang solving. So proceed ta sa sample problem. So for example, kuan kanay lugar na given figure, no? Makita na to ang ilahang story drift ito ilang pag sway bitaw katong kuan. For example, ato na siya ang ilang mas kung kibali og man na siya, no? Ang badara, no? Makita na to iyang kuan. Yan na, no? U2 U1 U2 na siya U2. Yan, no? Kibali mo kuan siya ba kung na-apply na siya ang force daw. So, think story drift ang iyang tawag no? So ang pag-solve needed na to nga value, kailangan ang kuan na to is makita na to ang iyang required na to nga mga values. Kailangan na ta ay k. Ano na siya. Tapos na ay mass, di ba? So needed na to na sila kay katong WN pwede rin naman to in terms, di ba, sa kuan sa k ug m. So inga na ang atong i-solve. So for example, for this structure, no, yang mass 1 kay 1 ton or 1,000 kg, M2 equals to 2 kg. So first, kung mag-attack si K dire. So, sa yang na questions, declare na siya na di magkaro dire. So, yang kuan kay 100 mm yang diameter. Tapos ang yang inner diameter kay 90 kay 5 man yung thickness. So, ano, inganira pag solve, di ba? Kunaon mo ang kuan, kuhanin mo ang iyang moment of inertia kay dili man siya solid, no? Ingani ang iyang formula, di ba? So sa outer minus kaning sa inner double thickness man 2t, di ba? Substitute nimo ang mga values niya, no? So muni ang result sa iyang moment of inertia 1.68 times 10 to the negative 6 meter to the fourth lang. Meter lang ni siya, no? Manang kuan siya. Kanang 10 to the negative 6 ang iyang value. Tapos, kuan din, kuha na to ang iyang stiffness, no? Sa dire is, equal niya si K1 o si K2, which is, kuan, duha siya ka, kibali kung K ba, kibali duha, kibali equal naman sila. So, 12 EI over L cube, di ba ni kay fix man. So substitute to rin nimo ang mga known values sa no. Ang E niya diri kay 200, no. 200 times 10 to the 9. So substitute ang E, substitute ang I, tapos ang iyang length kay 4 cube. So times 2 dayon, no, para taas ug ubos. So mo na ang iyang value din sa stiffness. So natin no, 126,600 Newton per meter. Usually itong ginagamit, diba, kay Newton per millimeter. Yan na. So, balik din to sa atong kuan, no? By the way, dire kay lahi, basig maltingala mo, lahi ang ihang kuan, lahi ihang forma. Kaning naay A, no? Digikan na ni siya katabi ta kaganiha katong kuan, katong naay U. Lahi mo gud nga example ang gikuan, screenshot lang nako og kuan kay reset kog type. So, katong naay U, balik ta. Kaning na ay U. Ingana, di ba ito nga forma ganiya? Atong i-consider kanilang sa sulod. Balik ta. So, ingana, agap mo siya, no? So, saan ito? Wait. Kuan. Balik ta sa atong equation. Atong matrix na kuan, no? Ingani, di ba yung forma, no? Ingani. Sakto. Kung naka-matrix form o katong atong desired equation, parehara man sila, di ba? Yato na itong i-simplify. So kung sa matrix form na to, muna siya ang sa mass 1, sa mass 2. Diba? Ingana, no? Basi man din alam mo, asa man gikan ni si Kwan, kaniya siya. So,
mag-improvise ta og kuan no. At based sa katong source na to, katong kuan source na mo katong Sir Jolo is iyahang gilet na kuan let na to si wait lang. Z equals ample A na lang itong gamitin no kay A man ang nadali sa atong screenshot. Wait. A equals kuan A equals MWN squared no. So inaon na lang na to improvise. So kuan wait lang for a moment. No? So pag gikan diri no makuha na to ang values ni kuan ni WN. So later on atong makita niya. Sige para dili ta malibog atong tinagsaon. Itong erase. Sige. So, di ba diri man ta nga ano? Diri man ta nga equation ay nga matrix form. So ato ang ipang substitute ang mga given. So K1 plus K2 minus M1 WN squared. So kung atong i-substitute diri mo sulat ra ba diri sa pikas. So di ba atong K kay 126,600 no? 600 times 2, di ba kay kuan man duha man to. Minus ang atong mass kay itong mass na rin sa 1 1,000 kilogram, di ba? Times WN squared, no? WN squared. Tapos kung ato ning i-simplify kung may calculator tabang kog solve. So 126,600 times 2. So 253,200, no? So basi malibog mo naka-point siya dira gipagawas ra niya ang 10 to the power of 4. Sige. So diri na pod sa kuan K2 mo na 126,000. Mali lagi niya diri. 126 diba dapat? 126 man dapat ni. 126,600 negative K2. Mali ang dari sa kuan din no? Mali ang dari sa screenshot. So dapat na siya negative 1 to negative 10,600. Negative 12.66. Sakto ba ko guys? Paki-confirm ko. Sakto ba ko? Or ba ko na mali? Or basig mali na yung answer dali. Check na to na yung K niya. Tignan mo 2 times 12 times 100 times 10 to the power of 9. Sige mali niya siya solve po. Times 10 to the power of negative 6 divided by 4 cubed. Sakto lagi 126,600 na mali na siya diri pagsulat to. I think mali na siya ban. Ay dari sa kan 12.66 ni siya. So ato na lang i-rewrite na lang nato niya atong on nga kan. Dili na lang to. To sulat diri. Dili na lang siguro. Sige, balik ta. Kita na lang mag-solve. Okay, para di ta malibog. Okay, so di ba K1 plus K2 man to no? Pero ito tong answer. Ay, ito na lang ikandaan. Ito na lang i-solve daan. So, K1 plus K2 minus M1 WN squared. Check to ba ko? So, ayun eh. So, bilang ito. 126,600 times 2 minus atong M1 kay 1,000 times WN squared. So, equal siya sa 253,200 minus 1,000 WN squared, no? Tapos, ang next kay katong K2 ba to? So, negative K2. Kani itong isolve kani. Kaya mo mas complex, no? M2 WN squared. So, equal siya sa 126,600 minus M2 nga 2,000 kilogram to, no? Kay 2 tons man times WN squared equals ano na siya?
Pero pwede na to na siya iko ano, mapagawas na to iyang to the power 10 to the power of negative 4 kibali para mas dili kay dako kanano dili kay dako isulat. So kaning isa is 10 to the power of 4 times 25.3 dahil 25.3 no or 32 20 okay pa mo dira guys 25.32 minus 0.1 Wn squared no ano pong isa kay pagawas na to ang iyang 10,000 kibali so 100 ay 12.66 minus 0.2 Wn squared sakto no nagre-rate na lang to kay mali man ito ang screenshot day so ay kulangan og 10 to the 4th no nga na so kung ipagawas na to ibalik na to siya sa atong ibalik na to siya sa ato ang matrix form is 10 to the 4th times 25.32 minus 0.1 Wn squared tapos di ba ang K2 man tong diri no nga side di ba K2 kay negative 12.66 diri negative 12.66 diri pod kay kanila yung isa 12.66 minus 0.2 Wn squared yan no so kuan pa ni ito ko lagi by the way pag ingani gali magkuanta no gamiton na to ang iyang kuan katong sa displacement dito niya kibali for example diri ang A ang gamit niya no for example ay sorry lalo so kuan A1 A2 no so for example kung kuan sa ta wait lang wala lagi ko sorry kay mama wait lang mama sino ni gali negative Wn ay sakto ra lagi ako ra day wala sakto ra day so yan na Can you send also the copy nga na ay manual calculation? Para for the sake sa mga na-copy yung classmate. Especially nga inyong gisend is blank, di ba? Para at least makatrace pagyapon sila ka ng inyong gisolve manually. yes ma'am yes ma'am i-rewrite lang namin ko ni ma'am kay mali man di ang na-screenshot no mali yung na-solve ma'am dito kay 12.26 dari kay dapat 12.66 dapat ako na lang i-rewrite ng gid ma'am kay mali yung value so ingani guys no proceed ta 10 to the power of 4 10 to the power of 4 man ni so pwede na to siya wala i-divide na to siya dito sa 0 since kuan naman siya kanang constant naman siya same naman gyapon ang equation so ato na rin siyang solve na nato siya no for example atong first equation di ba kay kani minus kani plus kaning negative dari so minus siya na negative man kani kay A1 no kani di ba na siya tapos kani kay 8 sa A2 equal 0 sakto ba ko sa matrix kung madumduman nato may confirm na lang po nato diri sa taas nalibog na ako sa matrix minus sorry ito lagi yung product minus product itong gamit ko niya no teka mali balik sorry guys nalimot na ako sa matrix sige nga ito kani minus kani ito na sakto ba ko guys sakto ba ko ganda ba mo sa matrix kani minus i-check kung basta maplasta lang ang matrix then balag i-calculator na ninyo okay ma'am makalculate na anyway
matrix na calculator. Pwede pa may kabalo, ma'am. Nalimot ko, ma'am. Sige, ano no? Yang kuan, ano yung product, anong duwa? 25.32 minus 0.1 Wn squared times 12.66 minus 0.2 2 niya. Wn squared minus product, anong duwa? Pila man eh? Okay. 12.66 squared. 160. So, layo ra kayo siya sa ano? 150 ito na sa dari kasulat. So, 160.276 equals 0. So, kung ato na ikuan, ato na lang tinambanan, no? And di po ko kabalo mag-calculate. So, dere 0.02 Wn squared, no? Katong i-simplify. Tapos, times 12.66 tapos times 25.32. So, kung iusa na nimo diretso na nako og kuan, ang usa. So, minus 6.33 ito ba? 6.33 Wn squared. Dili squared na fourth naman din, no? Kay Wn squared may itong times sakto. Kaning duha ba? Kani. Sakto, Wn to the fourth. 6.33 Wn squared. Sakto ba? 66. Tapos, plus 25.32 times 12.66. So, 320. 320.551 minus 160.276 equals 0. So, kung simplify na to further, no? Dali na lang. 0.02 Wn to the fourth minus 6.33 Wn squared plus kaning duha minus 160.276. So, 160.275 equals 0. So, pwede na tayo mag-quadratic, ano no? Ang atong variable kay Wn squared. Sakto? Wn squared equals naman na lang ko guys. 6.33 plus square root of 6.33 squared minus 4 times A nga 0.02 C nga 160.275 over 2 times 0.02. Oh, sorry. Okay, so nasolve na to, no? Ang kuan, ang yang first kay ang value kay kuan sa Wn, pwede pa W1 na, no? Pwede pa WN1. So 288.746, no? Diba sa unit ani? Kuan di ba ni? Rad per second. Ito ba? Rad per second. Tapos ang yang WN2 kay ito minus. So 27.754 rad per second. Kadumdum mo sa giingon ni Kent kaniya fundamental frequency ay mas gamay aning duwa. So kani di ba? Kani ang WN2. So man siya ang ginatawag nga fundamental frequency. Yan na kay siya ang like pinagamay og kanang kuan bitaw mag wavelength bitaw. I mean amplitude, pinagamay og amplitude, no? Sa ihang kuan, ihang motion. So kaning 27.754. Ang next step na to ani is pwede na to ma-solve ang period sa isa ka kuan, period sa isa ka system. So ito period equals 2 pi over Wn, di ba? Yan na. Pwede na siya nga na, no? Pero atong kuan dali kay drift man to, di ba? So drift. Wait lang. 0.5. Ito ba niyang resolve, guys?
Tapos kani. Wait lang ah. Wait. Okay. Sakto ra day. Okay, abinog na kuan ko. So dirita no. Unya ang period kuan ra pwede na to siya i-solve diretso no kung sa period sa kuan no sa first na kuan is 2 pi over kanino 2,288.746 kuan pila man ni siya 0.022 seconds, di ba? Tapos ang T2 na to no sa second na mode kay kuan 27 I mean 2 pi 2 pi all over 27.754 equals 754. So 0.226 seconds. So mas dako og ano period si second mode no. Meaning kung mas gamay ang WN, mas dako ang iyang period no. So kan sila inversely proportional. Ito ba? Inversely. So yung ano after ana is isolve na to ang atong tuyo nga katong drift no unsay iyang lihok ba ito sa ta figure. Unsay lihok ano niya sa first o sa second no. So kuan ato ta sa balik ta sa atong matrix with our value na. So for example kuan sige ta tong matrix ibog na ko. Kung ito no 25.32 minus 0.1 ba to? W1 atong gamiton, di ba? W1 squared no or WN1 squared. No? Dari for the first mode. Tapos kuan dayon. Wait lang. Ako memorize to. Ano to? 0.2 day. 0.2. So ano na kung sulat diri 12.20 ay 12.66 lagi 12.66 minus 0.2 WN1 squared sa first mode pa niya tapos diri di ba kay negative 12.66 gyapon diri no negative 12.66 mo niya atong matrix di ba atong gina-solve una kay ang sa kanisa sa first floor mode 1 o sa drift niya sa ay second floor mode 1. Diba? Lagi equals 0. So pwede na to siya ma-solve dayon. So ang atong kuan is ganito pa kuan. Ito ba ko? Ito nga. Wala na ko, sorry kayo. Sakto lagi. So nga ni. Ang pag-solve ani di ba kay kuan man kani dira o kani dira di ba equation nimo siya so kuan 25.32 minus 0.1 WN1 squared tapos minus 12 ay kuan siya kanang katong A11 tapos 12.66 A21 equals 0. Pwede pod ka sa kaning isa ka equation pod. Negative 12.66 A11 no sa first floor sa first mode tapos abot anang 11 plus 12.66 minus 0.2 WN1 squared A21 sa yang drift sa second floor
mode 1 equals 0. Yan, no? So, same na siya. Either na equation na itong gamiton, pwede na ito ma-solve. So, take note, na tayo WN1, no? Kaya na-solve naman ito na ito. So, pwede na tayo mag-assume nga, o isa ka value, aning kuan, it's either kaning sa first floor, sa second floor. For example, at sa first floor nga drift niya, kay kuan, pwede na ito i-assume nga, na to 1 millimeter, no? 1 millimeter. Tanaw na to, pila day ang drift sa second floor. So nga na substitute na to. So by using kani, no? 25.32 minus 0. sorry. 1 ay kun man ni parenthesis mo din, no? Sorry, wala din tanong sa parenthesis sa ay ang WN na to kay na naman tayo value. Pila ang atong WN1 gali guys? May parenthesis din, no? Atong WN kay nga pinakauna kay katong gamay sa atong gamiton, no? 27 point pila ba to? 754. 7 ay sorry. 754 equals times atong kuan kay 1 man, no? Ato siyang gi-assume nga 1 ang A11 equals minus 12.66 tapos tanaw na to pila atong A21. So yan na siya, no? Ay, ito. Lagi equals 0. So masolve na to ang atong drift sa second floor at first mode equals 0 naman. Equals pila man calculate na to, no? 35.32 minus 0.1 times 27.754 divided by 12.66. So 1.781 millimeters. So, unsay ma-conclude na to ani? Kung sa first na mode na to, no, sa first nga WN, balik atong drawing ang kuan, balik atong drawing ang atong structure. Yan na, muna yang original na kuan, original. Yan na. Ang iyahang drift ani, kibali diri og diri. Yan na. Every 1 millimeter diri kay kuan diri 1.781 millimeters. Nga na ang iyahang kuan, no? Nga na ang iyahang concept. So kung same gyapon diri sa second equation, no? Nga kuan sa second equation, second na mode pod kung WN2, for example, WN2 na to. Tapos ang imo na pong kuan ana diri, imuha na pong kuan i-erase lang nako ako lang i-edit diri. Tapos kung WN2 na pug ka. Ingani na po din ang imong equation. WN2, tapos WN2. Drift sa first floor, second mode, tapos drift second floor, second mode. Ingani na. Same process. Kuha gyapon ka og kuan nga to. Ingani na gyapon ang iyahang kuan, iyahang ma-solve na kibali ng mga laing values pero ingana ang iyahang concept, no? So ingaan na ang kuan kay proportion naman ang duwa. So, mura siguro to ang sa ako nga part sa solving. So, now let's proceed na din sa next reporter. So, thank you guys. Sa Ray ang katong part sa liquefaction. Okay, so then am I audible, everyone? Like okay ra ba? Yes. Yes. So, effects of soil on ground motion. First topic is about liquefaction. So, anyone here who has an idea about what liquefaction is? Okay, Kent? Sige daw, Kent. Lago. What is liquefaction? Lo, may idea. Sige. Ayaw na lang. Si ano na lang, Bet? Siguro. Sige, si RG na lang. Sige, what is liquefaction? So, para sa ko kay Kwan, siguro kanina. May tabo ra siya if mag-earthquake din ang behavior niya sa yuta is murag tubig.
Ano lang. Wow, nag-study siya ba eh? Sige, next slide please. Pa-next slide ka, please. Uy, Ray. Thank you, Ray. So, liquefaction takes place when loosely packed waterlogged sediments or at or near the ground surface lose their strength in response to strong ground shaking. So, kana bitawng if mag-earthquake, di ba na ay mga water sediments sa na what ay kana bitang voids sa like concrete or sa soil yun na siya beneath kay naman na sila yung mga nakakulong or nakabutang nga mga water sa mga voids ana. So matandog mo gud na sila. Mao din ang magka-liquefaction. So liquefaction occurring beneath buildings and other structures can cause major damage during earthquakes. For example, the 1964 Niigata earthquake caused widespread liquefaction in Niigata, Japan, which destroyed many buildings. So, on the left side of the picture mo na siya ang destruction siyang ng building. And on the right side mo na siya ang example sa liquefaction nga. Makita ninyo, ga-act siya as water. So liquefaction is a phenomenon in which strength and stiffness of a soil is reduced by earthquake shaking or other rapid loading. So next slide please. Okay, ma-explain na tarong. Gaka-delay daw. Okay, eto na. So liquefaction occurs in saturated soils. This water exerts a pressure on the soil particles that influences how tightly the particles themselves are pressed together. Prior to an earthquake, the water pressure is relatively low. However, earthquake shaking can cause water pressure to increase to the point where soil particles can readily move with respect to each other. So, makita ninyo kaning sa picture, mo na siya ang first picture kay mo na siyang stable soil. So makita ninyo diha nga loosely packed ang grains, diba? Tapos naaling siya yung mga voids and those voids are naa dito ang mga water particles. Kaso kaning water, dili kaayo kusog ang iyang pressure or dili kaayo grabe ang pressure, but due to shaking because of an earthquake, kana ang pressure dana sa soil mutaas. So, makita din ninyo dana kanang sa right side sa picture. Ma-destabilize ang soil due to that increased pressure sa water. So, ang ma-effect din na kay ga-act as water ang soil. So, mura kag gatindog sa tubig ana. So, this substantially lowers the soil resistance to shear stress and causes the mass of soil to take on the characteristics of a liquid. So, mura siya mahimo siyang liquid ang soil. In its liquefied state, soil deforms easily and heavy objects such as structures can be damaged from the sudden loss of support from below. So, of course, if ga-act as liquid ang soil, ang structures ana sa taas, kay ga-act man as foundation of soil, mo collapse gito siya. Diba? Para to picture sa ganina. Okay, next slide please. So, soil liquefaction, also called as earthquake liquefaction, is a ground failure or loss of strength that causes otherwise solid soil to behave temporarily as a viscous liquid, like the explained ni Chastity. And this phenomenon occurs in water-saturated, unconsolidated soil affected by seismic S waves or secondary waves which cause ground vibrations during the earthquakes. Then, although earthquake shock is the best known cause sa liquefaction, there are also certain construction practices that cause the liquefaction, like the blasting of soil and soil compaction. And also, poorly drained fine-grained soils such as sandy, silty, and gravelly soils are some of the most susceptible to liquefaction because kanang due to the kanang na sila
more pores na mag-sip og water. And if daghan ang water, then mas dagko ang chance to liquefaction. Next page, please. Next page, Ray. And one of the most severe episodes of liquefaction in modern times occurred in China during the Tangshan earthquake of 1976. Some scientists estimate that an area of more than 2,400 square kilometer, about 925 square miles, was subjected to severe liquefaction, which contributed to the extensive damage that took place in the southern part of the city. And ang affected people, death toll kaya around 200 daw ang na-account, but estimated daw nila is around 500,000 kapin ang death toll. And liquefied soil also exerts higher pressure on retaining walls, which can cause them to tilt or slide. This movement can cause settlements of the retained soil and destruction of structures on the ground surface. So, like sa retained walls, like example, sa kanang katong pasaka sa uptown, katong mga retaining walls dito, if kanang more frequent ang rain, then na chances nga mag-liquefy ang soil dito. And ang retaining wall, more chances nga slightly tilt siya and mag-fall sa highway. Nga na, ang some of the examples. Also, increased water pressure can also trigger landslides and cause the collapse of dams. Lower San Fernando Dam suffered an underwater slide during the San Fernando earthquake during 1971. Unfortunately, the dam barely avoided collapse, as you can see in the second picture in the middle, thereby preventing a potential disaster of flooding of the heavily populated areas below the dam. So mura ra siya kanang ang dam same ra siya kanang situation sa retaining walls. Kaya consumer sila ga protect og soil, then kung soften ang soil sa ubos, more likely to collapse. And to understand liquefaction, it is important to recognize the conditions that exist in a soil deposit before an earthquake. A soil deposit consists of an assemblage of individual particles. So ang soil deposit kay mo na siyang atong pagpatong-patong sa soil, as you can see dira sa third picture kanang pinakaubos, caused by kanang wind or water na ilang ginadala ang foreign objects padulong sa soil. And if you look closely at these particles, we can see that each particle is in contact with number of neighboring particles. The weight of the overlying soil particles produce contact forces between the particles, and these forces hold individual particles in place and give the soil its strength. So kung mas dagko ang compact forces nila, wala pa. I say, thank you. Kung mas dagko ang compact forces nila, meaning mas gagmay ang pore water pressure sa sulod sa soil. And kung mas dagko ang pore water pressure sa kanang soil, meaning ang compact force sa soil is mas gagmay, which will eventually cause liquefaction. Next slide, please, and next reporter. So, let's proceed to seismic soil structure interaction. So, the scales of socioeconomic damages caused by an earthquake depend to a great extent of the characteristics of the strong ground motion. It has been well known that earthquake ground motion results primarily from the three factors, namely source characteristic, propagation, path of waves, and local site conditions. So, if nadong may tabong earthquake is it result to the said three factors. Una is source characteristic. So, nag-include po ni siya
to look apart, which is the location, depth, and magnitude. So first, iyang location. So meaning asa nagikan ang earthquake. So we'll know if mas dol ka sa location wherein asa nagsugod ng earthquake or tawag nga epicenter. So meaning mas dako ang impact ang imong mabatian if dol ka na nga certain location. And ang ikadua is depth. So meaning kung sa kalahom ang earthquake nga nag-originate. So it will affect the impact sa saka structure. So for example, ang shallow earthquake. So kani daw nga earthquake is mahitabo ni siya near earth crust. So kaya naman siya sa dol nag-originate sa atong earth surface. So meaning mas usog or mas destructive yung impact kay gamay ra daw yung mga kaning nagian nga mga material before niya na-reach ang earth surface. Compare with those earthquake nga mas deeper pa nga nag-originate. So last nga under sa source characteristic is its magnitude. So kabalo naman ta ba unsay magnitude. So it is measured on scale like Richter scale or itong mga na-discuss ni ma'am sa midterms like local magnitude, surface magnitude, and etc. So next factor is propagation of wave. So if ang seismic wave is mag-move from the earthquake source pass through geological layers is maka-affect daw siya sa intensity or shaking at ma-feel sa surface. Kay if ang vibration daw is makaagi daw various nga soil or rock type is it can change its wave frequency or amplitude or direction. So kani nga decrease in size of amplitude is mao ni siya tong na-discuss ni ma'am atong midterm, which is called the attenuation. So next factor is local site condition. So one of the major factor wherein it is how seismic waves impacts an area. It because the type of rock and density of the soil can affect greatly the ground shaking. So ang seismic wave okay, the produce siya is and magdepende siya sa what kind of soil where ang structure is built. So meaning if building daw is built in a softer soil, so maka-experience siya og mas higher nga intensity of ground shaking that can cause of risk of structural damage. Balik ko next go. Next slide lang. So another key factor that significantly affects shaking intensity is structural configuration. So tanan the building is na mga unique structure where it can absorb or transmit seismic waves differently based on its natural period. So first is the material use. So choice of material, whether kanibang structure is built ba siya in steel or concrete or kahoy baka or any available materials. So maka-affect na siya sa pag-sway sa building if unsa nga material imong gamit. So if steel imong gamit, so siguro mas flexible siya compared to concrete. Pero if i-compare na ko siguro sa ilang rigidity is mas rigid siguro si concrete. Pero in terms of na earthquakes, steel jud mas mo resist like sway forces like earthquakes. So next is the arrangement of columns, walls, and bracing. So the placement of walls and braces and the level of reinforcement influences a building's ability to withstand seismic forces. So mga reinforcement daw nga nasa sa ka-building is maka-affect siya sa pag-response for different seismic event like earthquake. So last is building height. So unsa daw katas-on nga sa ka-structure is mag-matter diya unsa ka kusog ang ma-feel nimo sa earthquake. So height is directly affect the natural period of vibration. So meaning unsa daw ka dugayon mag takes up for a building to complete a one-way cycle. So if na daw ka 8th floor sa sa ka building is mas ma-feel jud nimong sway dito nga part compare if nakasubos nga floor. So next is interaction between ground and structure during earthquake. So sa nakikita niyo sa larawan, kanang mas ubos nga figure and balik sa and the seismic wave is sub-zero
generated by an earthquake fall reaches the bottom of the foundation, they are divided into two types: transmission waves and reflection waves. Transmission waves, which are entering in the building, shown as E sub 1, and reflection waves, which are reflected back into the ground, shown as F sub 0. The waves which are transmitted to the ground as radiation waves, shown as R sub 1. The damping caused by radiation waves is popularly known as radiation damping of the soil. So as we all know nga, ang earthquake is produce siya og seismic wave. So kato nga wave is ga-travel siya paingon sa earth surface if ma-reach ato niya nga bottom or kanang pinaka-foundation sa structure is divided siya sa duha, which is ang transmission waves o ang radiation wave. So ang mga waves nga ga-enter sa structure, which is ang E sub 1, mana sa C transmission. While ang usa ka waves nga back into the ground, which is si F sub 0, is ginatawag nga radiation wave. Sa structure, which tawag nga F sub 1. So if ma-reach na niya ang bottom part, then mahitabo po ng soil structure interaction. So, diri sa bottom part, ma-divide na po siya sa duha ka wave, which is ang first nga wave is mobalik siya padulong sa ground, which is the R sub 1 or the radiation wave. Ang usapod ka wave is mobalik kasi siya sa pataas from the bottom of the structure to the top of the structure, which is kanang F sub 2 or transmission wave. So if napay mga natrap nga mga waves sa sulod ani sa ka-building is which is ang transmission wave is kaning di siya mo undang og vibrate if napay present nga wave inside that building. So mag-stop ra na siya nga vibration if kana nga wave is ma-change na into radiation wave. So naka-state po diri nga damping caused by radiation waves is popularly known as radiation damping. So tungod ani nga radiation damping is good siya for the structure if na daw sa seismic wave nga mag-occur sa ka-building, this radiation damping is naturally processed siya nga maka-reduce the intensity of vibration felt within the structure itself. So it is important to know this radiation as the soils tend to absorb more of the outgoing energy, helping reduce the shaking atong ma-feel if nata sa ka-building. So next, take the next go. So next, what are the effects of liquefaction? So kaniya ilang gi-discuss nga what are the causes of liquefaction. So diri nga part is atong mabaw-an if unsay mga effect if may tabo ang liquefaction. So first is building failure. In soil liquefaction, the bearing capacity of soil is being reduced. The combination liquefaction and earthquake forces causes the buildings to lose their equilibrium. This causes buildings on affected land to sink into the ground. These dangers do not provide sufficient time for evacuation, resulting in catastrophic loss of life and property. So if na daw soil liquefaction yung metabo is yung bearing capacity sa soil is mobus, which can lead to building instability. So as the soil loses its ability to support the weight, so ang structure daw niya is mag-undergo sa liquefied ground or soil and lose their equilibrium. So kinawala man ang support niya sa weight, ang building possibly sink siya or collapse. Second is the foundation crack. And even settlement of rock foundation may damage the foundation. A cracked foundation fails to distribute the load evenly on the ground. Liquefaction can also cause the overlying ground to spread and crack as the liquid sediment forces its way to the surface. So if ang liquefaction daw is mag-cause o ground settlement, rough foundation crack. So kanipod nga ground settlement is is mag-produce siya og structural stress nga makapaweaken sa structure and mapoy dahilan og mo collapse ang sa ka building. And also naka-state to diri nga
it also causes the overlying ground to spread the cracks on ground surface. So, ano daw nga ground cracking daw is kuan daw kaning only damage the foundation but mga infrastructure like roads and other utilities is madamage gud niya tungod sa ground cracking. So, play ko next go. Next is damage to pile foundation. The pile foundation acts as a column that transfers structural load to the deeper strata. The liquefied soils exert lateral stress to the pile that cause buckling. The pile may distort and its load carrying capacity decreases. So during liquefaction daw is ang soil daw is temporarily lose its strength and behaves like a fluid. So may tabo ang liquefaction daw is ang soil niya diri is mag-behave siya like murag katong ingon ganyan murag siya tubig. So may tabo na siya is mag-cause siya og bend or buckle under pressure sa pile foundation. Next is retaining wall failure. Retaining wall fails by sliding, tilting, or overturning. The liquefact exert an additional overturning force on the retaining wall that causes it to fail. So as the soil liquefies, loses the strength and exert extra pressure, pushing it outward. So, sa foundation na itong subject is mo siguro itong kaning active pressure kay pushing it outward man. So, if kanay may tabo, ang wall or a retaining wall, if ma-feel siya, so mag-cause din siya og landslide. So, next, muna na, aliyog, next reporter. And ay wala pa dyan. Fifth one kay slope erosion. Liquefaction destroys the soil slope and the soil flows down and settles on the flat ground. The sliding soil causes a large fissure formation on the slopes. So, masabta na naman na kanang kung na soil erosion sa slopes kay kanang mag-cause siya og landslide. Especially sa mga kanang bukid-bukid which kanang frequent ang raining dito man. And the sixth one is the sand boiling. When liquefaction happens under a tightly compacted crust, the water pressure beneath the surface causes the water to escape in the form of a bubble. This results in the formation of a boiling water. So kung mag-earthquake, during the shaking of the ground, ang pressure sa water sa underneath sa surface kay mo increase which makes the kanang ginapush niya dayon ng pressure sa water pasaka. Mo day may tabo diri sa kaning picture nga marag masyag kanang open sa tunga bitaw. Dira man gagawas ang tubig nga marag bubble. Mo day ang ginaingon siya nga sand boiling kay marag boil ang water. And the last one is the damage to utilities. Mga effect siya sa liquefaction kay kanang maguba man ang mga utilities like water lines, sewers, and gas lines are disturbed due to liquefaction. And the sewer manhole vertically uplift in the liquefaction phenomenon. So, mo to siya ang effect sa liquefaction. And that is all for our report today. Thank you for listening. Okay, thank you, reporters, for today's discussion. So let's proceed with the Q&A. So by the way, during the reporting solely